Samantala, habang nangyayari ang mga kaganapan sa asyenda ng mga lamak, sa ibang parte naman tayo kung saan nagtatago si Gregorio. Ha? Sa wakas, nagparamdam ka na, pangil ng kanluran. Salita noon ni Gregorio na nakangisi. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa pati ng subscribe button. Salamat. Sa silong naman noon ng mansyon ng mga lamak ay nagpatuloy na nga ang mesa sa pagliliwanag nito o pagbabaga ng kulay asul, kahit na binitiwan na ito ng pangil ng kanluran. Noong una ay hindi malinaw kung ano ang figura o larawan na nais ipahiwatig ng mesa. Ngunit ilang segundo lamang ay naging malinaw na ang itsura na nais nitong ipakita. At yun nga ay ang buong mapa ng Negros Occidental, kasama ang mga mahiwagang kagubatan. Ngunit ang iba sa mga bayan doon ay hindi sinakop ng liwanag na kulay asul. At ang tanging nagliliwanag sa mapang iyon ay ang bayan ng Sagay, Silay, Talisay, Cadiz, Himamaylan at La Carlota. Dahil kung titignan nyo ito ng mabuti mga kabagis, ay parang may kwerdas na ng liwanag na nagdudugtong sa mga ito na kulay asul. Tapos ay sa 6 na kwerdas na ito ay sa iisang lugar din lang ang nakaturo, o doon nagkakasalubong ang 6 na kwerdas na asul ng liwanag. At ang lugar na ito ay ang Salvador Benedicto. Nafi-figure out nyo ba mga kabagis sa inyong kaisipan yung mapa? Sige, isipin nyo lang at itutuloy ko ang kwento. Dati, noong 1800 pa, ang Salvador Benedicto ay bahagi lamang ng mga karatig bayan tulad ng San Carlos City at Calatrava. At nung kalaunan, nung matapos ata ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay naging isang hiwalay na munisipalidad ito upang mas maibigay ang pangangailangan ng mga residente sa lugar. At yung mga kwerdas na nanggagaling sa 6 na bayan ay may espesipikong lugar na itinuturo. Yung mga liwanag na kwerdas sa mesa. At ang lugar na yon ay ang kaitaasan ng isang burol ng Salvador Benedicto, na doon matatagpuan ang lumang simbahan ng San Salvador na itinayo ng mga misyonaryong Espanyol noong ika-18 siglo. Kilala ito sa mga lokal bilang simbahan ng mga nawawala dahil sa mga misteryosong kwento ng mga tao na pumapasok ngunit hindi na nakikita pang muli. Konting history lang tayo. Noong 1800, tinawag ito ng mga Kastila na Iglesia de San Salvador del Monte bilang pagkilala sa lokasyon nitong nasa kabundukan at sa patron nito. At dito ay nagpaliwanag ng muli ang matanda dahil pagkatapos nitong pailawin ang mesa ay bumalik na ito sa kanyang normal na anyo. Ngunit nanatili namang parang buhay ang mesang hinahawakan nito sa ningning ng mga parang bagang asul. Diyan ang magiging huling tagpuan namin ng Irahel pagkatapos niyang mabuo o makolekta ang 6 na hiyas. Paliwanag ng matanda habang itinuturo niya ang lugar ng Salvador Benedicto. Ha? Bakit ho kayo magtatagpo ng Irahel, Ingkong? Tanong naman ni Kael. Dahil ako si Yardim Salandig, ang anak ng antingerang si Yarmin at ni Bestre Salandig, ang yumaong lolo ni Senyor Lorenzo Salandig. Ano? Si Lolo Bistre? Ay, inyong ama? Reaksyon naman ni Lucero, kasabay ng nagkatinginan sila ni Kael at ng iba pa. Si Erasmo naman noon ay tahimik lang na nakikinig. Ngunit pansin mo nga panay naman ang tingin nito sa kasama ni Lucero, si Camila. Sumatik na nga mga kabagis, kamag-anak nga ni Lucero ang pangil ng kanluran. Pero ano nga ba ang ganap nito sa Irahel? Nagpatuloy noon ang matanda sa pagpapaliwanag. Alam nyo, mga iho, pakinggan nyo ako dahil mahalaga ang mga malalaman nyo ngayon.
at maliliwanagan na kayo dahil ako o ang dugo ko ang huling sangkap para sa tuluyang pagsasatao ng Irahel. Ano, Ingkong? Hindi ba buhay na siya sa katawan ni Gregorio? Tama ka, pero kalahati, Senyor Dalagit. Dahil hindi pa talagang totoong ganap na buhay ang Irahel. Sapagkat si Gregorio ay parang container o lalagyanan lang ng kaluluwa nito. At ang mga sangkap na kay Gregorio ay unang baitang lang ng pagkabuhay niya sa mundong ibabaw. Kung gayon, ibig mo bang sabihin, Ingkong, ay ginagamit din lang ni Irahel si Gregorio para sa layunin nito? Parang ang ganon, Senyor Lucero. Dahil oras na nagtagpo na kami ay itinakda na ako'y mapapatay niya. At ang dugo ko kasama ang 6 na hiyas ay siya nang magsasatao sa tunay na katawan ng Irahel. At alam kong hindi rin alam yon ni Gregorio dahil binubulag siya ng kapangyarihan niya ngayon. At plano rin naman yon ng Irahel. Pero bakit ang dugo niyo ang gagamitin, Ingkong? Tanong naman ni Kael. Simple lang naman ang rason. Sapagkat isa ako sa katangi-tangi na anak ng Antingera at ng sinaunang gabunan, ang anak ng magkasalungat na presensya. Ako'y anak ng liwanag at dilim, at ganun din naman ang Irahel. Siya ay dating anghel na nagpapakita ng kanyang kaliwanagan, ngunit siya rin ay nasa kadiliman dahil siya ay itinakwilis sa kanyang kasalanan. Sa sinabing yun ng matanda ay nagkatinginan ulit si Senyor Lucero at Kael na para bang nangungusap na ang kanilang mga mata. At naiintindihan naman ni Kael na naiisip din ni Lucero ang anak nitong si Ismael. Para ba kasing planado ang lahat? Kasi nga, ba't sa mga panahon na rin na to, isinilang si Ismael na maaaring maging espesyal din na kagaya ni Ingkong Yamada o Yardim nga sa totoo nitong pangalan. Kaya naman dito ay sinabi na ni Kaelang tungkol sa anak nito. Ingkong, may gusto lang akong itanong sa inyo. May anak din ako, 1 taong gulang pa lang. Anak ko yon sa kapatid ni Senyor Lucero, si Isla Salandig, na isa ring purong sinaunang gabunan. Ano? Panlalaki ng mga mata ng matanda. Napakahusay talaga ng Irahel dahil nagawa niyang ulitin ang mga pangyayari mula nung napaghiwalay ng 6 na maestro ang aklat niya. Wika ng matanda. Anong ibig niyong sabihin, Ingkong? Ako ay isinilang din noon nung muling pagkabuhay ng Irahel dahil ang dugo ko nga ay itinakda para sa kanya. Pero ngayong muling nabuhay siya ulit sa katawan ni Gregorio ay may muling isinilang na kagaya ko. Ibig sabihin na hindi na ako ang nakatakda sa muli niyang pagkabuhay, kundi ang anak mo o alinman sa aming dalawa. Salita ng matanda. Ano, Ingkong? Ang ibig niyong sabihin, isinilang lang ang anak ko dahil sa magiging alay ito sa Irahel? Tanong ni Kael. Praprangkahin kita, senyor. Ngunit parang ganun na nga Hindi yan maaari. Hindi yun maaari. Wika naman ni Lucero. Papatayin na natin ang Irahel bago pa niya magalaw ang dulo ng daliri ng pamangkin ko. At kung ang kapalit noon ay baluktote ng propesiya na sinasabi mo, Ingkong, ay gagawin namin yun. Dagdag pa nito sa pag-uusap nila. Kung gayon, kailangan na nating kolektahin ang mga hiyas. Salita naman ng matanda. Sabay nagturo ito sa mapa ng mesa kung papaano nila pagsusunod-sunurin na kunin ang mga hiyas. Dahil ayon sa kanya ay isinadyang nakalagay sa mga tao o mga lalang ang mga hiyas na yun. At ang sabi pa ni Ingkong ay tutulong na siya sa pagtugis o pagpatay sa Irahel bago pa sila umabot sa tagpuan na ayon nga sa kanya ay sa lugar ng Salvador Benedicto.
sa lumang simbahan na itinayo ng mga Kastila. Kaya naman nag-aapurang lumabas na noon ang 5 mula sa silong ng mansyon kasama si Senyor Erasmo. Dahil, "Senyor Erasmo, pwede ba akong manghiram na lang ng karwahe mo?" Sige ho, Ingkong. Basta wag nyo na lang kaming isasali sa gusot na yan." Wika naman ni Erasmo. "Huwag kang mag-alala, senyor. May isasali pa rin naman kayo sa kaguluhan. Oras na nagsatao na ang Irahel." Pabirong wika pa ng matanda, kasabay ng, "Senyor Lucero, mas magiging maganda o komportable siguro kung sa karwahe na lang sasakay ang dalaga kasama ko." Suhestyon naman nito. "Sige, mas maganda nga," tugon naman ni Senyor Lucero. At sa mga oras na nga na ito ay uuwi na muna sila sa Casagrande o sa Victorias nga, sa lupain ng mga dalagit. At ilang oras na lang ay makakaabot na sila doon na may panibago ng kasama, ang pangil ng kanluran. Pero bago sila umabot doon, sa pagdaan nila sa lugar na tinatawag nila noong Calvario Balasik, ang lugar na ito ay sa pagitan ng Victorias, Manapla at Cadiz. Anyong lupa ito na isang tagong kagubatan na nasa pagitan ng 3 bayan. Napapaligiran ito ng matataas na puno ng kawayan at mga lumang akasya na tila gumagapang ang ugat sa lupa at umaabot hanggang sa ibabaw. At sa gitna nun ay may isang malaking bangin na tinatawag nilang lagaslas ng apoy, dahil sa tunog ng tubig na dumadaloy dito na mistulang kumukulo. Ayon sa alamat, ang lugar na ito ay naging pook ng labanan ng mga Kastila at Pilipino noon. Kaya nga't sinasabing sa tuwing sasapit ang gabi ay makakakita ka daw ng mga pulang anino na naglalaban-laban sa paligid ng bangin, at ang hangin ay tila umaalulong. Dahil dito, backward tayo ng ilang oras bago ang pagdaan nila Kael dito sa lugar, sapagkat habang kumikilos sila ay kumikilos na rin pala noon si Gregorio, at nauna na palang dumating noon si Gregorio sa Calvario Balasik. At ang ginawa niya doon, "Sa ngalan ng Irahel, bumangon kayo sa inyong libingan at pagsilbihan nyo ang inyong Panginoon." Wika noon ni Gregorio sa kagubatan ng kawayan, kasabay ng pagdilim ng kalangitan. At ang pagbangon ng mga namatay na tao doon, ngunit mga buto o mga kalansay na lamang ang nabuo. Pero pagkatapos ng pagkakabuo ng mga kalansay, ay bumalot sa katawan ng mga yon ang lupa at humulma yon sa kanilang katawan, na parang muling isinilang ang panibago nilang laman na katawang lupa. At nang matapos iyon, sa kanilang mga noo ay ang tatak na ng Irahel. "Kunin nyo ang dalaga at ang matanda para sa Irahel. Yan ang magiging bayad nyo sa pagbuhay ko sa inyo," salita ni Gregorio, kasabay ng paglalaho nito sa itim na usok. At sa kasalukuyan na nga, ngayon, kahit tanghaling tapat pa, ay napatigil nun si Kael sa lugar na ito. Tahimik noon ang lugar, at maririnig mo pa ang lagaslas ng tubig mula sa talon, pati ang paglangit-ngit ng mga kawayan. Pero tumigil nga noon ang tatlo, at sunod sa kanilang likod ay si Ingkong na siyang nagmamaneho ng karwahe. Nasa loob naman noon si Camila. Wika ni Ingkong Yamada sa likod nila nang nakita nila ang isang nilalang na nakatayo sa gitna ng daan. Walang saplot ang katawan noon, at ang kulay ng balat nito ay animoy kulay abo, at sa hubad nitong katawan
ay wala iyong kasarian. Dahil parang hinulma lang yun na clay na parang sa tao. Nakayuko pa nga ang ulo nito. At nang itinaas niya ang kanyang ulo, nakita na nila Kael ang tatak ng ngalang Irahel sa noo nito. Walang bibig at walang tenga ang nilalang. Tanging mata lang ang meron ito at wala rin yung buhok. Ngunit may dalawang mahahabang matutulis na bagay noon sa braso nito na parang yari sa buto. Diretso yun na patulis na parang nagsisilbing kamay na nito. Ibig sabihin ay wala itong mga daliri o palad man lang, kundi patalim na nakakabit sa kanyang katawan. Ano naman to? Wika ni Kael sabay bunot ng kanyang punyal. Hay, talagang hindi ba tayo makakauwi na walang gulo? Bulong pa noon ni Ginoong Pipito. Nung papunta ka, napaaway ka na. Ngayon pa uwi ka na nga lang. Sumalubong na naman ang mga lalang na to. Dagdag pa ni Ginoong Pipito. Mukhang makakapag-ensayo na ulit ako. Uwi ka naman ng matanda sa likod nila. Nang makita niyang sa mga likod ng tumpok ng kawayan ay unti-unti nang lumalabas ang mga katulad ng mga lalang sa kabila ng daan. Mukhang hindi talaga tayo papalusutin ng maayos ng Gregoryong yon, sabi naman ni Lucero. Sabay pagkilos nito ng mabilis at pagkatanggal ng ulo ng lalang sa pagkalmot nito. Tumumba ang katawan noon tapos ay parang natanggal na lupa ang mga laman ng mukha noon at naiwan na lamang ang bungo noon sa pagtalsik nito. Ngunit sa mga ilang segundo lamang ay natigilan sila sa kanilang nasaksihan at sa nakahandusay na katawan nito ay lumipad papabalik yung bungo ng nilalang sa nakahandusay na katawan nito. Pagkatapos ay binalot na naman iyon ng lupa at bumalik lang ang itsura nito ulit. Sabay bigla ang pagbangon na nito. Huwag mong sabihing immortal ang mga to, bulong ni Kael. Pero nang makita nilang biglang dumaan ang matanda sa kanilang harapan, hatak-hatak naman ang paa ng isang lalang. Kinakaladkad niya ang isa dito at mukhang patungo iyon malapit sa talon. Si Ingkong, ano bang ginagawa niyo? Ihagis niyo na ang mga yan sa talon! Mga yumagdara! Mga yumagdarang mga to! Na ang kahinaan lamang ay tubig! Wika nun ng matanda. Sabay hagis nito sa lalang sa talon. Ganun pala. Wika nun ni Lucero. Tubig lang pala ang katapat niyo eh. Wika naman ni Ginoong Pipito. Kaya't sa pag-ilag ni Lucero sa pag-unday sana sa kanya ng lalang, sabay dampot na nito ng isang paanona at hagis sa talon. Halika! Halika! Maliligo tayo! Wika naman noon ni Mang Pipito nang maputulan niya ang kamay ng isa dito at hatak-hatak niya noon ang nilalang na kinakaladkada. Hawak ang paanona papunta malapit din sa talon. Nung narinig din ni Kael ang sinabi ng matanda, ay tumulong na rin ito sa pagdispatcha ng mga kalaban upang itapon sa tubig o talon ng mga lalang na sinabi nga ni Ingkong na mga yumagdara. At nagtagal na gano'n ang nangyari. Sa ilang sandali lamang ay Sisiw! Pagpag ng dalawang kamay ni Ginoong Pipito habang nagsasalita pa ito. Dahil sa nadispatcha nila ang mga kalaban nang walang kahirap-hirap. Buti na lang at kasama nila ngayon ang matanda at alam niya ang mga bagay-bagay sa mga ganong nilalang. Kundi baka nagtagal na ang mga yun doon dahil sa paglaban nila sa mga yon nang walang katapusan. At nang matapos ang kaganapan yun, ay muli nang nagpatuloy ang grupo sa kanilang pag-uwi sa Casagrande. Dumaan ang mga oras ng... Nako! Isla! Andyan ang asawa mo! Sigaw noon ni Senyor Amador na nasa labas na ng Casagrande nung natanaw niya ang paparating na anak nito. Aba, bakit may karwahe na ang mga ito?
Wika pa noon ni Amador ng pagtataka. Kasabay naman ng paglabas ni Isla at Matilda, nabuhat si Ismael. Pero nang malapit na si Nakael sa mismong Casagrande, "Aba, sino ito?" "Hindi maaaring buhay pa ang taong to," salita ni Amador na parang nakikilala na niya ang kutsero ng karwahe. Samantala, habang nagaganap naman ang mga bagay na yon sa Casagrande, ay sa ibang dako naman tayo ng mapa o lugar ng Negros. Dahil ngayon ay ipupunta naman natin ang ating mga imahinasyon sa Salvador Benedicto, sa isang burol kung saan nakatayo ang lumang simbahan, sapagkat may isang babae naman doon na parang may alam sa mga nangyayari sa 6 na pamilya, pati sa Irahel. Mukhang lumantad na rin ang pangil ng kanluran. Malapit na nga ang napipintong digmaan ng 6 na pamilya laban sa atin. Wika ng babae, sabay tabig nito ng figurang kabayo sa nilalaro nitong chess. "Alright, yun mga kabagis ko, ang tindi nun. Bali part 47 na tayo." So bagong kasapin na nga nila si Ingkong Yamada o ang pangil ng kanluran. So until next upload tayo, baka bukas din ng gabi. Pero bago yun, mag-shoutout na tayo mga kabagis ko. Shoutout po kay Rinaldo Masyon from Barangay Milagro, Ormoc. Shoutout din po kay Esther Camasis. Shoutout po kay Aiza Noveno. Shoutout po kay Carl Demetrio. Shoutout din po kay Jello Landasan. Shoutout po kay Robilin de la Cruz from Doha, Qatar. Shoutout din po kay Jay Cruz from Al-Jubar, Saudi Arabia. Shoutout din po kay Buboy Cervantes. At shoutout din po kay Rogie Oparel from Arceli. So, yun lang mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.